Ang nga ilaw nga siyudad sa labas nga malaking bintanang salamin ay tila libo-libong nga bituin nakatanaw, mga tahimik na saksi sa isang kasalanang matagal nang binubo sa dilim. Sa ibabaw ngang mahaling lamesa na gawa sa mahogani, sa loob ngang opisina sa pinakatutok ng gusali, ang mapapal at dokumento ay nagulo na, nalukot, nahulo sa sahig. Isang ungol ang kumawala sa mga labi ni Leah, isang tuno na pinahalong sakit at sarap, habang ang kanyang mga daliri ay lalong bumaon sa matipunong likod ni Alex. Ang hangin ay mabigat. Puno amoying mamahaling pabango ang lalaki na humalo sa pawis at sa hindi may paliwanag na bango ang pagnanasa. Alex, tama na. Baka may makarinig sa atin, halos pabulong na sabi ni Leah, ang bawat salita ay kinakapos sa pahinga, ngunit ang kanyang katawan ay taliwas ang sinasabi, lalo itong lumalapat, lalong naghahanap. Isang malalim at garalgal na tawa ang narinig niya mula sa dibdib ni Alex. Shh! Walang sinuman dito, Leah. Tayo lang, bulong nito pabalik, ang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang tainga, nagpapadala ng kuryente sa buo niyang katawan, bago muling sinakop nga halik nito ang kanyang lik, pababa, palajing pababa, na parabang isang manlalakbay na kinakabisado ang bawat pulgada ng isang bagong tuklas na paraiso. At sa bawat dampi, sa bawat haplos, ang mahinang paktutol ni Leah ay tuluyang nalunok sa isang karagatan ng hindi mapigilang kaligayahan. Ngunit paano nga ba sila umabot sa ganitong sitwasyon? Ilang oras lang ang nakalipas, si Leah Villanueva ay isa lamang dedikadong empleyado, nakatungo sa kanyang lamesa, ang tanging liwanag ay mula sa kanyang computer. Ang kanyang mundo ay simple, ang kanyang pangarap ay malinaw. Ang mabigyan ng magandang buhay ang kanyang magulang at ang makasama balang araw si Marco, ang kanyang mabait at tapat na nobyo. Sa kabilang banda, si Sir Alejandro Alex Davila ay ang CEO, isang pangalan na may bigat at kapangyarihan, isang lalaking tila nasa kanya na ang lahat. Ang kanyang buhay ay perpekto sa paningin ng iba, ngunit sa likod ng mamahaling damit at ng malamit na tindi ay isang kaluluwang matagal ng uhaw sa isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. At sa gabing iyon, sa katahimikan ng opisinang dapat sanay lugar lamang ng trabaho, ang dalawang mundong ito ay nabanggaan sa paraang hindi nila inaasahan, sa isang paraan na tuluyang babago sa lahat. Ang lahat ay nagsimula hindi sa isang halik, o sa isang haplos, kundi sa isang silid na malami at tahimik, kung saan ang tanging maririnig ay ang kontroladong paikot ng aircon at ang pinipigilang paubo ng makataong nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Ito ang boardroom, ang puso ang impayong binuo ni Alejandro Davila. Para kay Leah, ang lugar na iyon ay parang isang hawla ng galeon, at siya, sa kanyang simpleng itim na bestida at kabadong makamay na nanginginig habang hawa ang kanyang napapeles, ay ang inihahandog na tupa. Ito ang araw kanyang pinakamalaking presentasyon. Ang proyektong ito ang kanyang dugo at pawis sa loob ng 6 na buwan. Dito nakasalalay ang kanyang posibleng promosyon, ang promosyon na kailangan niya para sa pagpapagamot ng kanyang ama. Ang promosyon na mabibigay sa kanya ng kaunting kaluwagan sa buhay na palagi na lang tila kapos. Bago siya pumasok sa silid, naiwan ng mensahe si Marco sa kanyang telepono, "Kaya mo yan, mahal. Isipin mo na lang, pagkatapos nito, kakain tayo ng paborito mong isaw sa kanto." Napanghiti si Leah sa mensaheng yon. Si Marco, ang kanyang Marco, ay simple lang, ang kanyang mundo ay simple. Ang kaligayahan para dito ay isaw sa kanto, at panonood ng lumang pelikula sa kanilang maliit na apartment. Ang mundong iyon ay ligtas, mainit, at pamilya, ngunit sa sandaling iyon, ang mundong iyon ay tila napakalayo mula sa nagelong katahimikan ng boardroom. Sa dulong mesa, naroon si Sir Alex, ang haringang kahariang ito. Nakaupo siya na parang isang estatwa, perpekto ang pagkakataling ng kanyang asol na kurbata, walang kahit isang lukot ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mamata ay kalmado, halos walang emosyon, habang pinakmamasdan niya ang bawat miyembro ng nang tawagin ang pangalan ni Leah, naramdaman niya ang paayat ng dugo sa kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang binti habang siya'y tumatayo at naglalakad papunta sa harap. Sa unang 2 minuto ang kanyang pagsasalita, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang teknikal na salita ay tila gustong makabuhol-buhol sa kanyang lalamunan. Ngunit pagkatapos, may nangyari. Tumingin siya sa mga numero at mga grafiko sa screen, ang mga bagay na kanyang kinabisado at minahal, at ang takot ay napalitan ng pagnanasang may bahagi ang kanyang kaalaman, na may pakita sa kanila ang kanyang nakikita. Ang kanyang boses ay naging matatag.
Ang kanyang makilos ay naging puno ng kumpiyansa. Hindi na niya binabasa ang kanyang nga nota, nagsasalita siya mula sa puso. Habang siya'y nagsasalita, naramdaman niya ang isang pares ng mangmatang nakatutok sa kanya ng mas matindi kaysa sa iba. Ito ang mangmata ni Sir Alex. Hindi ito tumitingin sa screen, hindi ito tumitingin sa mga papel sa harap nito. Nakatiti ito sa kanya. Hindi ito isang tingin ng pahuhusga, o ng pagkabagot na karaniwan niyang nakikita sa mga boss. Ito ay isang tingin ng matinding fokus, isang tingin na tila binabasa hindi lang ang kanyang salita, kundi pati ang kanyang kaluluwa. Para bang sa likod ng mga numero at porsyento, nakikita nito ang gabing walang tulo, ang tasang walang laman ng kape, ang bawat patak ng kanyang pawis. Natapos ang kanyang presentasyon. Isang sandali ang katahimikan ang namayani, bago sinundan ang isang magalang na palakpakan. Ngumiti ang ibang miyembro and board, mga ngiting hindi umaabot sa kanilang mga mata. Good job, Ms. Villanueva. Sabi ang isa, habang abala na sa paglilipit ng kanyang gamit. Very comprehensive, sabi ang isa pa. Habang nakatingin sa kanyang relos. Para sa kanila, siya ay isa lamang empleyado na ginawa ang kanyang trabaho. Ngunit si Sir Alex ay nanatiling tahimik, ang nga mata nito ay nasa kanya pa rin. Nagsimulang maalisan ang nga tao sa silid, daladala ang kanilang nga briefcase at ang kanilang nga importanteng pausap. Si Leah naman ay naiwan sa harap, nililipit ang kanyang laptop. Ang kanyang nga kamay ay nangingini pa rin, ngunit ngayon ay dahil sa adrenaline na unti-unting nawawala. Ang malaking silid ay biglang naging napakatahimik at maluwag. Miss Villanueva. Ang boses na iyon, malalim at mahinahon, ay nagpatindig ng mabalahibo sa kanyang bato. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo si Sir Alex ilang talampakan mula sa kanya. Ngayon na silang dalawa na lang, ang presensya nito ay tila mas lalong naging mabigat. Ang bango ng kanyang pabango. Isang bagay na amoy mamahaling kahoy at katad, ay tila pumuno sa hangin. Sir, magalang niyang sagot, ang kanyang boses ay bahagyang humina. Naglakad ito palapit. Hindi nagmamadali. Ang bawat hakbang ay may bigat ng autoridad. Huminto ito sa kanyang harapan. Mas matangkad ito kaysa sa inaakala niya. Nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa kintab ng itim nitong sapatos. Magaling ang ginawa mo kanina, sabi nito. Ang nga salitang iyon ay simple lang, kaparehong sinabi ang iba, ngunit mula sa mga labi nito, iba ang tunog. Mas may bigat. Mas may kahulugan. Salamat po, sir. Ginawa ko lang po ang trabaho ko. Ngumiti ito, isang napakaliit na pagalah ng jilid ng kanyang labi. Ngunit sapat na iyon para bahagyang makbago ang kanyang mukha. Mula sa pagiging isang malamig na amo, tungo sa pagiging isang lalaki. Hindi pagtatama nito, ang nga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. May mataong ginagawa lang ang trabaho nila. Ang ginawa mo kanina ay iba. Hindi lang ang data ang nakita ko, kundi ang puso mo sa proyektong iyan. Tumagos ang salitang iyon sa puso ni Leah. Pakiramdam niya ay bigla siyang nakita, tunay na nakita, sa paraang hindi pa niya naranasan dati. Kahit si Marco, na mahal siya, ay nakikita lamang siya bilang si Leah na kanyang nobya. Ang kanyang mga magulang ay nakikita siya bilang anak na inaasahan. Ngunit ang lalaking ito, sa loob lamang ng 15 minuto, ay nakita ang kanyang dedikasyon, ang kanyang sakripisyo. Isang init ang gumapang sa kanyang dibdib, isang init na comfortable at kasabay nito ay mapanganib. Salamat po talaga, Sir Alex, sabi niya ulit, hindi alam kung ano pa ang sasabihin. Tumango ito, umuwi ka na, Miss Villanueva, gabi na, you've earned a good rest. Pagkasabi nun, tumalikod na ito at naglakad palabas ng silid, iniwan si Leah na maisang nakatayo sa gitna ng malamig na boardroom. Nananatili sa hangin ang amoy ng pabango nito. Nananatili sa kanyang isipan ang bigat ng matingin nito. Nananatili sa kanyang puso ang init ng masalita nito. Ang unang binhi ay naitanim na. Isang binhingang pahanga, isang binhingang pakilala, na sa mga susunod na araw, sa mga susunod na gabi sa opisina, ay dahan-dahang didiligan ng pinakbabawal na atensyon. Hanggang sa ito'y sumibol at medjing isang bagay na pareho nilang hindi na kayang kontrolin. Ang papuri na natanggap ni Leah mula kay Sir Alex ay hindi naging katapusan, bakos ay naging simula lamang. Ang tagumpay ng kanyang presentasyon ay nagbukas ng isang bagong pinto,
Isang pinto na hindi niya alam ay hahantong sa isang mas malalim at mas mapanganib na lugar. Dahil sa kanyang ipinakitang galing, si Sir Alex mismo ang pumili sa kanya upang pamunuan ang isang mas malaki at mas kritikal na proyekto. Ang kondisyon. Ayon sa memo na ipinadala sa buong kumpanya, ay kailangan niyang direktang magulat dito at tanging dito lamang. Sa paningin ng iba, ito ay isang malaking karangalan, isang patunay ng tiwala mula sa pinakamataas. Ngunit para kay Leah, ito ay nangangahulugan ng isang bagay, mas maraming gabi sa opisina. At sa magabing iyon, hindi na siya nag-isa. Naging isang ritual ang kanilang pananatili. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, unti-unti nang nababawasan ang tao sa kanilang palapak. Ang ingay ng mga telepono at ang kalansing ng mga keyboard ay napapalitan ng isang malalim na katahimikan. Pagsapit ng alas 8, tanging ang ilaw na lamang mula sa cubicle ni Leah at ang malaking ilaw mula sa opisina ni Sir Alex sa dulong pasilyo ang nananatiling bukas. Dalawang isla ng liwanag sa isang dagat ng kadiliman. Noong una, ang lahat ay mahigpit na propesyonal. Ngunit ang gabi ay may kakaibang kapangyarihan. Pinapalambot nito ang mamatitigas na linya, binubura nito ang mga titulo. Ang unang pagbabago ay nasimula sa isang tasengang kape. Halos alas 10 ng gabi noon. Si Leah ay kanina pa nakatitik sa kanyang monitor, ang kanyang mata ay nalalabo na sa pagod at ang kanyang tiyan ay kumakalam na sa gutom. Narinig niya ang marahang pagbukas ang pinto ang opisina ni Alex. Nakita niya itong lumabas, wala na ang kanyang mamahaling coat, at ang mga manggas ang kanyang puting polo ay nakarolyo hanggang siko, isang imahe na mas relax, mas tao. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Naglakad lamang ito papunta sa pantry at pabalik ay may dala ng 2 tasa. Tahimik nitong inilapa ang isang tasa sa gilid ng lamesa ni Leah. Ang amoy ng bagong timplang kape ay gumising sa kanyang napandama. "Salamat po, sir," sabi niya, bahagyang nagulat. Tumingin ito sa kanya, at sa malabong ilaw, nakita ni Leah ang pagod sa mga mata nito. "Huwag mong pabayaan ang sarili mo sa trabaho, Leah," sabi nito. At iyon ang unang beses na tinawag siya nito sa kanyang unang pangalan sa isang sitwasyong hindi formal. Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Leah, naramdaman niya iyon na parang isang yakap. Mula sa kape, nasundan iyon ng mamaikling pausap. Minsan, lalabas ito mula sa kanyang opisina para mainat at makikita siya nitong nakatingin sa labas ng bintana. "Anong iniisip mo?" tanong nito isang gabing umulan ng malakas. Ang tunog ng ulan na tumatama sa salamin ay tila lumihang isang kurtina na naghihiwalay sa kanila mula sa mundo sa labas. Naatubili si Leah, ngunit sa huli ay sumagot. "Ang magulang ko po sa probinsya. Pangarap ko po kasing mabilhan sila ng maliit na bahay na may hardin." Nakita niya ang isang kakaibang emosyon na dumaan sa mga mata ni Alex. Isang bagay na parang lungkot o inggit. "Maswerte ka," mahinang sabi nito, halos para sa sarili lamang. "Minsan, mas gugustuhin ko pa ang isang maliit na bahay na puno ng tawanan kaysa sa isang malaking mensyon na puno ng katahimikan." Ang pag-amin na iyon ay isang siwang sa kanyang perpektong imahe, isang sulyap sa kaluluwa ng isang lalaking tila mayroong lahat pero sa katotohanan ay may malaking kakulangan. Sa gabing iyon, hindi na lang siya si Sir Alex na kanyang boss. Naging si Alex na lang siya, isang taong katulad niya, nalulungkot din. At habang lumalalim ang kanilang nga gabi, lumalapit din ang kanilang nga mundo. Isang beses, habang sabay nilang pinaaralan ang isang malaking blueprint sa ibabaw ang kanyang mesa, kinailangan nilang makadikit. Naamoy ni Leah nang mas malapitan ang kanyang pabango. Nakita niya ang maliliit na guhit sa gilid ng mga mata nito kapag ito'y seryoso. Naramdaman niya ang init na namumula sa katawan nito. Habang itinuturo ni Alex ang isang detalye sa papel, ang kanyang nga daliri ay dumaplis sa kamay ni Leah. Isang sandali lang iyon, isang aksidente, ngunit para itong isang kidlat na gumuhit sa pagitan nila. Pareho silang bahagyang umatras, na kunwaring walang nangyari, ngunit ang hangin ay biglang bumigat. Hindi na makapapokus si Leah. Ang tanging nararamdaman na lang niya ay ang anino ng init kung saan nadikit ang kanilang nabalat. Sa mga pauwi niya sa gabi, dala-dala niya ang nga alaalang ito. Sasalubungin siya ni Marco ang isang yakap at isang mainit na hapunan. "Kamusta ang araw mo, mahal?" tanong nito. Sasagutin niya ngang, "Okay lang. Pagod lang." Habang ang kanyang isipan ay puno nga imahe ni Alex na nakarolyong manggas, ng nga mata nitong nakatitik sa kanya,
ng init ng kamay nito. Dito na nagsimulang manahan ang pagkakasala sa kanyang puso. Nagsimula siyang makumpara. Ang paibig ni Marco ay parang isang lumang kumot, pamilya, comfortable at ligtas. Ang atensyon ni Alex ay parang isang apoy, mapanganib, nakakapasong tingnan, ngunit hindi niya maiwasang mapalapit dito. Nagsimula siyang magsinungaling sa maliliit na bagay. Sasabihin niyang may meeting pa sila kahit wala na, para lang mapahaba ang oras nilang dalawa. Nagsimula niyang iwasan ang ngetawa ni Marco kapag naroon si Alex, dahil sa takot na marinig nito ang boses ng kanyang nobyo. Ang opisina, na dati isang lugar lamang ng ambisyon, ay unti-unti nang nabago ngang anyo. Ang kanyang cubicle ay naging isang entablado kung saan siya'y naghihintay. Ang salaming pinto ng opisina ni Alex ay naging isang misteryong gusto niyang tuklasin. At ang magabi ang mahahaba at tahimik na gabi, na dati isang pasanin, ay naging isang lihim na kasiyahan, isang mundong para lamang sa kanilang dalawa, isang mundong kung saan ang magali niya sa pagitan ng tama at mali ay dahan-dahang nabubura. Makalipas ang 3 linggo nga halos walang tulo na magabi, na madiagram na binago ng paulit-ulit, at ng tensyon na halos pwedeng hiwain sa hangin, dumating ang isang email. Isang email mula sa kanilang pinakamalaking kliyente sa Singapore. Ang email ay maikli lamang, ngunit ang nilalaman nito ay nakakahalaga ng milyon-milyon. Ang proyekto ay aprobado. Ang lahat ng kanilang pinahirapan ay nakbunga. Isang alon ng kaluwagan ang bumalot kay Leah, napahawa siya sa kanyang dibdib at napapikit, nagpapasalamat sa lahat ng santo na kanyang kilala. Mula sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng opisina ni Alex. Nakita niya itong lumabas, hawa ang telepono nito, at sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakita niya itong ngumiti. Isang tunay, malawak na ngiti na tila nakpabata sa kanyang mukha ng 10 taon. Naktama ang kanilang mga mata. Itinaas nito ang kanyang telepono, isang senyas ng kanilang pinaksamang tagumpay. Tumango si Leah, ngumiti pabalik. Tapos na. Ang lahat ay tapos na. Nagsimula na siyang maglipit ng kanyang magamit, ang kanyang katawan ay sabik ng umuwi, na mayakap si Marco, at matulog ng mahimbing. Ngunit isang boses ang pumigil sa kanya. Hindi pa tayo tapos, Leah. Lumingon siya. Nakatayo si Alex sa may pintuan na opisina nito, nakasandal sa amba. Ang isang tagumpay na ganito kalaki ay hindi dapat idaan lang sa isang email, sabi nito. Halika, pumasok ka. Naatubili si Leah. Ang pagpasok sa opisinang iyon ay palaging may kasamang agenda, palaging may kinalaman sa trabaho. Ngunit sa tono ang pananalitan nito, walang bahid ng pagutos. Ito ay isang paanyaya. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa lunggang ng leon. Sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam sa loob. Mas maluwag, mas magaan. Ang karaniwang tensyon ay napalitan ng isang pakiramdam ng selebrasyon. Pinanot niya habang nalalakad si Alex papunta sa isang makinis na pada na gawa sa kahoy. Sa isang pindot, ang pada ay bumukas, na naglantad ng isang maliit na bana puno nga bote ngala na may mga pangalang hindi niya kailanman narinig. Kumuha ito na isang bote na whiskey na kulay amber at 2 babasaging kristal. Ang tunog na yelo na inilalagay sa mga baso ay umalinggaw sa katahimikan. Hindi ako masyadong umiinom, sir, mahina niyang sabi. Lumingon ito sa kanya, ang nga mata ay kumikinang sa ilalim ng malambot na ilaw kanyang lampshade. Ngayong gabi, hindi ako ang sir mo, sabi nito, iniabot sa kanya ang isang baso. At hindi rin ito painom. Ito ay pagbibigay-pugay sa ating galing. Tinanggap niya ang baso. Natama ang kanilang mga daliri sa isang sandali. Isang pamilya na kuryente. Lumapit sila sa malaking bintana, kung saan ang buong siyudad ay nakalata sa kanilang paanan na parang isang kumot ng maalitap-tap. Itinaas ni Alex ang kanyang baso. Para sa tagumpay, at sa magabing sinakripisyo para dito. Itinaas din ni Leah ang kanyang baso at marahan itong idinikit sa baso ni Alex. Ang tunog ng kristal ay malutong at malinaw. Sumimsim siya. Ang ala ay matapang, naramdaman niya ang init nito na dumadaloy mula sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang dibdib, nag-iwan ng bakas ng apoy. Ang init na iyon ay nagbigay sa kanya ng kakaibang tapang. Pagkatapos nito, ano ang gagawin mo? Tanong ni Alex, ang boses ay mas malalim, mas personal, babalik ka na ba sa normal mong buhay? Siguro po, sagot ni Leah. Babalik sa pag-uwi ng maaga, sa panonood ng TV kasama si Marco.
Ang pagbanggit sa pangalan ni Marco ay sinadya niya, isang paalala para sa sarili niya, at marahil, para na rin kay Alex. Ngunit tila hindi ito napektuhan. Ano ba talaga ang napapasaya sa'yo, Leah? Papatuloy nito, tila hindi narinig ang huli niyang sinabi. Bukod sa trabaho. Bukod sa patulong sa pamilya mo. Ikaw, para sa sarili mo. Ang tanong ay simple lang, ngunit para kay Leah, ito ay parang isang malakas na sampal. Kailan nga ba ang huling beses na inisip niya ang sarili niya? Ang kanyang buhay ay umikot sa responsibilidad. Walang sinuman, kahit si Marco, ang nagtanong sa kanya niyan ng may ganoong klaseng intensidad. Naisip siya. Noong bata po ako, mahilig akong makpinta, halos pabulong niyang sagot, na para bang isang inililihim na kasalanan. Ngunit kailangan ng para sa pintura at canvas. Mas mahalaga ang bigas. Isang matagal na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Pinanot ni Leah ang mailawng sasakyan na gumagalaw sa ibaba. Bawat isa ay may sariling destinasyon, may sariling kwento. Alam mo ba, muling nagsalita si Alex, ang kanyang boses ay malungkot. Lahat ng iyan, sabi nito, itinuturo ang buong siyudad. Tinitingnan ko gabi-gabi. Ang magusaling ito, ang makumpanyang ito, marami diyan ang pag-aari ko o may parte ako. Pero minsan, habang tinitingnan ko ang lahat ng liwanag na iyan, mas nararamdaman ko pa ang liwanag diyan sa mata mo kapag nakukwento ka tungkol sa masimpleng pangarap mo. Ang puso ni Leah ay nagsimulang tumibo ng sobrang bilis. Ang nga salitang iyon ay mas matindi pa kaysa sa whiskey. Ang nga iyon ay nakakalasing, mapanganib. Binitawan niya ang kanyang tingin sa siyudad at tumingin sa kanya. Nakatitig ito sa kanya, at sa mga mata nito, wala na ang amo, wala na ang CEO. Ang nakikita niya ay isang lalaki. Isang lalaking nalulunod sa sarili nitong kalungkutan. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pada na itinatayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho. Dahan-dahan, na parang sa isang panaginip, itinaas ni Alex ang kanyang kamay. Ang bawat galaw ay mabagal, sinasadya. Napanood ni Leah ang paglapit ng kamay na iyon sa kanyang muha. Hindi siya umiwas. Hindi siya gumalaw. Isang parte niya ay sumisigaw na tumakbo, ngunit ang mas malaking parte niya ay sabik na maramdaman ang init nito. At pagkatapos, naramdaman niya ang magaspang na balat ng kanyang pala sa kanyang pisngi. Ang kanyang hilalaki ay marahang humaplos sa kanyang cheekbone. Ang kilos ay puno ng pag-ingat, puno ng pagsamba. Hindi ito ang haplos ng isang boss o ng isang kaibigan. Ito ay isang bagay na mas malalim. Tinitigan siya nito sa mata, at sa lapit nilang iyon, nakita niya ang sarili niyang refleksyon sa mata nitong puno ng hindi masabing emosyon. You deserve to be happy, Leah, bulong nito. Ang kanyang hininga ay amoy whiskey at pangako. Ang oras ay tila huminto. Ang tanging naririnig niya ay ang pakabok ng kanyang dibdib. Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay nito sa kanyang balat. Ito na iyon, ang pagtawid sa unang linya. Walang halik, walang yakap, ngunit ang haplos na iyon ay isang deklarasyon, isang pakamin sa isang bagay na matagal na nilang itinatago sa matingin at mga aksidenteng pagdadaiti. Ang linyang iyon, minsang natawid, ay hindi na kailanman mababalikan pa. Ang pag-alis ni Leah sa opisina ni Alex ay parang pag-ahon mula sa isang malalim na pagkakalunod. Ang hangin sa labas ay tila mas manipis, ang bawat paghinga niya ay mababaw. Habang naglalakad siya sa tahimik na pasilyo, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na paktibok ng kanyang puso at ang tunog ng kanyang mata kung sa makintap na sahi. Ang kanyang pisngi, sa lugar kung saan dumampi ang kamay ni Alex, ay naginit pa rin, na parabang nagiwan ito ngang permanenteng marka na hindi makikita ng iba ngunit malinaw na malinaw sa kanyang pakiramdam. Pagpasok niya sa elevator, mag-isa, naramdaman niya ang pagiging maliit na espasyo. Ang mapada na bakal ay tila lumalapit sa kanya. Pinindot niya ang buton para sa basement parking, at habang ang manumero ay pababa ng pababa, pakiramdam niya ay kasabay nitong bumaba sa ang kanyang moralidad. Ang bawat palapa na nilalampasan ay isang hakbang palayo sa Leah na kilala niya, ang Leah na tapat kay Marco, ang Leah na simple lang ang pangarap. Nang bumukas ang pintong elevator sa basement, isang amoy ng mamasa-masang semento at gasolina ang sumalubong sa kanya. Ang parking lot ay halos walang laman na, maliban sa ilang mamahaling sasakyan na nakahilera sa mga reserve slots, kabilang na doon ang itim na sedan ni Sir Alex.
Ang dilaw at malamlam na ilaw mula sa mga bumbilya sa itaas ay lumilihang ang mahahabang at nakakatakot na anino. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang lumang ngunit maasahang kotse sa dulo, na-ring ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Sinagot niya ito. "Hello, Nay." Ang boses sa kabilang linya ay puno ang paalala. "Na, pasensya na sa abala. Tumawa lang ako para kumustahin ang papa mo. Kanina pa kasi umubo, tila mas lumalala. Sabing doktor, baka kailangan nating bumili nung bagong gamot na nireseta niya, kaso mas mahal daw yon." Hindi na narinig ni Leah ang masumunod na sinabi ng kanyang ina. Ang masalitang mas lumalala, bagong gamot, at mas mahal ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sirena. Ang bigat ng mundo ay biglang bumaksa sa kanyang nga balikat. Ang tagumpay na ipinagdiriwang nila kanina ay biglang nawalan ng kulay. Ang lahat ng kanyang sakripisyo, ang lahat ng kanyang pagod, para saan? Tila palagi na lang kulang. Palagi na lang may kasunod na problema. "Sige po ne. Gagawan ko po ang paraan," sabi niya. Pinipilit na maging matata ang kanyang boses. "Magpadala po ako bukas." Pakababa niya ang telepono, ang lakas na pinipilit niyang ipakita ay tuluyang bumigay. Sumandal siya sa isang malamig na pader na semento, at ang maluhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumata. Walang tunog. Tanging mabalikat na lang niya ang yumayani. Umiyak siya para sa kanyang ama. Umiyak siya para sa kanyang pagod. At umiyak siya para sa kasalanang unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Naramdaman niyang siya ay nag-isa sa malawak na parking lot na iyon, isang maliit na nilalang na dinudurog ng mga responsibilidad. Ngunit hindi pala siya nag-isa, isang marahang tunog ng sapatos sa semento ang napagulat sa kanya. Agad niyang pinunasan ang kanyang nga luha at inayos ang sarili, ngunit huli na. "Leah?" Ang boses ni Alex ay naaalala. Nakatayo ito hindi kalayuan, ang susingang kotse nito ay nasa kanyang kamay. Ang ngiti nito kanina ay napalitan ng isang guhit ng pag-alala sa kanyang no. Lumapi ito, ang kanyang mahabang ay mabagal, maingat. "Anong nangyari? May problema ba?" "Wala po, sir." Mabilis niyang sagot, umiwas ng tingin. "Pagod lang po siguro." At napuwing. Ngunit alam ni Alex na hindi lang iyon. Nakita niya ang pamumula ng kanyang mata, ang bakas ng ngeluha sa kanyang pisngi. Hindi ito naksalita. Sa halip, dumukot ito sa bulsa ng kanyang pantalon at inilabas ang isang puting panyo na may burda ng inisyal na ADV. Inabot nito sa kanya. "Hindi ko itatanong kung ayaw mong sabihin," mahinahon nitong sabi. "Pero minsan, mas nakakagaan ka pa alam mong may kasama ka." Ang simpleng kilos na iyon, ang simpleng pangungusap na iyon, ay mas lalong nakpaya kay Leah. Kinuha niya ang panyo at itinago ang kanyang mukha dito. Ang lahat ng sakit, pagod, at pakalito ay humulakpos mula sa kanya sa anyo ang ngahikbi. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang dumapo sa kanyang balikat. Isang kamay na malaki at mainit. Hindi ito umalis. Nanatili lang ito doon, isang matata na presensya sa gitna ng kanyang kalituhan. Sa hindi may paliwanag na dahilan, ang simpleng pakdamay na iyon ay isang bagay na higit pa sa kayang ibigay ng nga yakap ni Marco. Ang pakdamay ni Alex ay tahimik, ngunit naunawaan ang bigat ng kanyang mundo. Nang humupa na ang kanyang paiyak, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo para magpasalamat. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, nakatama muli ang kanilang nga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay napakaliit. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng whiskey at ng kanyang pabango. Nakita niya ang kanyang sarili sa itim ng kanyang nga mata, ang kamay nito na nasa kanyang balikat ay gumapang paitaas hanggang sa marahan nitong hinawakan ang kanyang bato. Ang mundo sa paligid nila ay tila naglaho. Wala ng parking lot, wala ng ngekotse, wala ng problema, tanging sila na lang dalawa. Dahan-dahan, ibinaba ni Alex ang kanyang tingin mula sa mga mata ni Leah patungo sa kanyang ngelabi. Ang hangin ay bumigat. Ang bawat segundo ay tila isang oras. At pagkatapos, sa isang galaw na parang matagal nang nakatadana, inilapit nito ang kanyang muha at sinakop ang kanyang malabi. Ang unang dampi ay malambot, isang pagtatanong. Ngunit nang hindi siya umiwas nang maramdaman nito ang pasuko sa kanyang nga nanginginig na labi, ang halik ay lumalim. Ito ay isang halik na puno ngang lahat ng hindi nila masabi sa salita,
Isang halik ng pinaksamang kalungkutan, ng pagnanasang matagal ng kinikimkim, ng pasasalamat sa pakdamay. Nalasahan ni Leah ang whisky sa magalabi nito, isang lasa ng kasalanan at kaligayahan. Ang kanyang kamay, na kanina'y nakasuntok sa kanyang tagiliran, ay dahan-dahang umakyat at kumapit ng mahigpit sa mamahaling tela ng suit ni Alex. Ang magkamay naman nito ay humawa sa kanyang mukha, na parabang siya ay isang bagay na napakahalaga. Ngunit kasing bilis ang pagsiklap ng apoy, ay siya ring bilis ang pagbabalik ng malamig na katotohanan. Bigla siyang naitulak palayo kay Alex, hingal na hingal. Ang pangalan ni Marco ay sumigaw sa kanyang isipan. Ang mukha nito, ang mangiti nito, ang tiwala nito. Hindi ito tama, nanginginig niyang sabi. Ang kanyang daliri ay dumapo sa sarili niyang labi na parabang gusto niyang burahin ang bakas ng halik ni Alex. Hindi na niya ito tiningnan pa. Tumalikot siya at halos takbuhin ang daan patungo sa kanyang kotse, nanginginig na hinahanap ang kanyang susi. Ang tunog lang ng kanyang mabilis na ngayaba ang bumasa sa katahimikan. Iniwan si Alex na nakatayong maisa, nakasandal sa pader na semento. Ang ekspresyon ay pinahalong tagumpay at isang bagong tuklas na pagsisisi. Ang sumunod na araw pagkatapos ang halik sa parking lot ay isang pagpapanggap. Sa umaga, sa harap ng ibang empleyado, sila ay si Sir Alex at si Miss Villanueva, dalawang profesional na pinauugnay lamang ng trabaho. Ang kanilang magpausap ay naging maikli at formal, laging sa pamamagitan ng email o ng intercom. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may kuryenteng nananatiling buhay, isang tensyon na hindi namamatay. Sa tuwing sila'y makakasalubong sa pasilyo, ang isang segundo ang pagtatama ang kanilang mata ay sapat na upang ipaalala ang lahat, ang lasa ang labi ang isa't isa, ang bigat ng kasalanan. Ang paiwas ay naging kanilang laro, ngunit ito ay isang laro na pareho silang talo, dahil ang bawat paiwas ay lalo lamang napapalakas sa magnetismo sa pagitan nila. Isang Huwebes ng gabi, ang laro ay nakatakdang magwakas. Isang malakas na bagyo ang tumama sa siyudad. Ang hangin sa labas ay humahagupit at ang ulan ay walang tigil na bumubuhos, na parabang gustong burahin ng langit ang lahat ng nasa ibaba. Dahil sa isang kayak na deadline, muli, tanging si Leah at si Alex na lamang ang naiwan sa kanilang palapak. Ang bawat kulok ay napapayani sa mga bintanang salamin, at ang bawat kidlat ay panandaliang napapaliwanag sa madilim na opisina. Napapanggap si Leah na mapokus sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang mata ay palaging bumabaling sa salaming pinto ng opisina ni Alex. Nakikita niya ang anino nito sa loob, palakat-lakat, hindi mapakali. Alam niya. Pareho nilang alam na ang gabing iyon ay iba. Ang bagyo sa labas ay may katulad sa loob nila. Pagsapit ng 9:00, tumunog ang intercom sa kanyang lamesa. Ang tunog niyon ay nakakagulat sa katahimikan. Pinindot niya ang buton. Yes, sir? Ang boses ni Alex sa kabilang linya ay mababa at bahagyang paus. Pumunta ka dito sa opisina ko, Leah. May kailangan tayong tapusin. Ang paggamit nito sa kanyang unang pangalan ay isang senyales. Hindi ito tungkol sa trabaho. Tumayo si Leah, ang kanyang mabinti ay tila naging halaya. Ang bawat habang papunta sa opisina nito ay mabigat, na parabang siya ay naglalakad patungo sa kanyang sariling kapahamakan o kaligtasan. Pagpihit niya ng seradura at pagtulak sa mabigat na pinto, ang eksena sa loob ay napahinto sa kanya. Hindi ito nakaupo sa kanyang silya. Nakatayo ito sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa kanya, pinakmamasdan ang galit ng kalikasan. Ang tanging ilaw sa silid ay mula sa isang maliit na lampshade sa gilid, na nakbibigay nga malambot at intimang liwanag. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa kanyang likuran. Ang marahang peklit niyon ay tila isang hatol. Humarap ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso, ang kanyang mamata ay naniningas sa isang emosyong hindi kayang itago. Hindi na natin ito pwedeng pakunwarian pa, Leah, sabi nito, ang kanyang boses ay isang bulong na halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Hindi siya sumagot. Hindi na kailangan. Ang katahimikan niya ay isang paamin. Sa ilang mahahabang hakbang, nasa harapan na niya ito. Hindi niya naramdaman ang takot, tanging isang hindi may paliwanag na pananabik. Itinaas nito ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang pisngi, ang pamilyar na haplos na nagsimula ang lahat. Ngunit ngayon, may kasama na itong apoy. Inilapit nito ang kanyang mukha at hinalikan siya.
Ang halik na ito ay hindi na nagtatanong, ito ay naangkin. Isang halik na gutom, punong lahat ng maaraw ng pakpipigil. Isang halik na nagsasabing wala ng atrasan. Tinugon ni Leah ang halik ng may parehong CD. Ang kanyang paalinlangan ay nalunot sa isang iglap. Ang tanging mahalaga ay ang sandaling iyon, ang pakiramdam ng kanyang ngalabi sa kanya. Bigla siyang binuhat ni Alex na parang wala siyang kabigat-bigat. Sa isang mabilis na galaw, iwinaksi nito ang nga papeles at folder sa ibabaw ng kanyang malaking lamesa. Ang tuno nga papel na nakalat sa sahi ay nalunok ng isang malakas na kulo. Maingat ngunit mabilis siyang inilapak nito sa gilid ng mesa. Ang malami at makinis na kahoy ay dumampi sa kanyang likuran, isang kakaibang pakiramdam na nakpadala ng panginginis sa buong niyang katawan. Ang kanyang kamay ay nagsimulang maglakbay, nangingini, sa kanyang katawan. Dahan-dahan nitong tinanggal ang magbutones ang kanyang bestida. Sa bawat nabubuksang butones, mas lumalakas ang kabok ng kanyang dibdib. Alex, baka may makakita, nagawa niyang ibulong, isang huling pagsubok ng kanyang konsensya. Walang iba dito, Leah, sagot nito. Ang kanyang malabi ay nasa kanyang ligna, nagiwan ng nga mainit na halik. Tayo lang, sa mundo natin. Ang kanyang bestida ay tuluyan ng bumaksa sa kanyang nga balikat, inilalantad ang kanyang simpleng bra na kulay puti. Sa ilalim ng malambot na ilaw, ang kanyang balat ay tila gatas. Hinaplos ni Alex ang kanyang nga balikat, ang kanyang nga braso, pababa sa kanyang baywang, na parabang kinakabisado ang bawat kurba ng kanyang katawan. Huwag, baka. Oh, Alex. Ang kanyang patutol ay mahina, kinakain ng sarap na kanyang nararamdaman. Ang makamay nito ay gumapang sa kanyang likod, hinahanap ang kawit ng kanyang bra. Sa isang klik, naramdaman niyang lumuwa ito. Hinayaan niyang mahulog ito sa sahi. Ngayon, wala nang nakapagitan sa kanyang balat at sa init ng makamay nito. Ang kanyang magadibdib, na ngayon ay malaya na, ay sinalubong ang kanyang magahali at haplos. Isang malakas na ungol ang kumawala sa kanya. Alex. Hindi. Ah. Tama. Ngunit ang kanyang makamay ay salungat ang sinasabi, humihipit ang kapit sa buhok nito, inilalapit pa ito lalo sa kanya. Ang pananasa ay isang apoy na tumutupo sa lahat ng kanyang paalinlangan. Ibinaba nito ang tingin sa kanyang simpleng tsoto na panty. Sa isang iglap, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito, hindi lang paknanasa, kundi isang klase ng paksamba. Marahan nitong hinaplos ang kanyang mga hita, pataas, hanggang sa marating nito ang gilid ng kanyang damit panloob. Ang kanyang buong katawan ay nanigas sa pananabi. Sa labas, ang bagyo ay lalong lumakas. Sa loob, ang kanilang sariling bagyo ay malapit na sa kanyang kasukdulan. Leah, ang sarap mo. Ungol nito. Ang kanyang boses ay garalgal sa pagnanasa. Sabihin mo sa akin na ito rin ang gusto mo. Tinitigan niya ito sa mata. Sa mga matang iyon, nakita niya ang sarili niyang pagnanasa na nakareflekta. Wala ng kasinungalingan. Wala ng papapanggap. Oh, Alex. Oh, gusto ko. Ang kanyang pag-amin ay isang bulong, isang paksuko, isang paanyaya. At sa hudyat na iyon, ang lahat ng natitirang harang ay gumuho. Ang kanilang katawan ay naging isa sa ibabaw nga masang minsang naging simbolo nga ang kanilang proporsyonal na distansa. Ang bawat galaw ay isang sayaw nga matagal ng kinikimkim na damdamin. Ang ngaungo ng patutol ni Leah ay naging maungo na ng purong kaligayahan. Ang kanyang pangalan sa mga labi ni Alex ay isang paulit-ulit na dasal. Sa kasaksagan ng kanilang pag-isa, isang napakalakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, na napaliwanag sa buong silit sa luem isang segundo. At sa parehong sandaling iyon, narating nila ang tuktok ng kanilang paknanasa, sabay sa pakbaksa ng isang nakabibinging kulo. Pagkatapos, ang tanging natira na lang ay katahimikan. Ang maririnig na lang ay ang patak ng ulan sa bintana at ang kanilang nahahabol na hininga. Nakasopsop ang mukha ni Alex sa kanyang lik, habang si Leah ay nakatinggala sa kisama, ang kanyang isipan ay blanko. Ang init ng sandali ay unti-unting napapalitan ng malamig na katotohanan. Sa ibabaw nga magulong lamesa, sa gitna nga nakalat na mapapel ng kanilang tagumpay, sila ay gumawa ng isang bagay na tuluyan ng sisira sa kanilang dalawa. Ang linya ay hindi lang nila tinawid, ito'y kanilang pinulbos hanggang sa mawala. Ang katahimikan na sumunod sa unos ng kanilang pagnanasa ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na kulok.
Ang ulan sa labas ay humina na, at naging isang malungkot na ambon na lamang na marahang tumatama sa bintana. Sa loob ng opisina, ang tanging maririnig ay ang kanilang mga nagahabol na hininga at ang malayong tunog ng mga sasakyan sa basang kalsada. Biglang naging napakalinaw ngang lahat para kay Leah. Ang kanyang mapandama ay tila mas tumalas. Naramdaman niya ang lamig ng kahoy sa kanyang likuran. Naamoy niya ang pinahalong amoy ng pawis ng mamahaling pabango ni Alex at ng isang bagay na metaliko at mabigat ang amoy ng kasalanan. Nakita niya ang kanyang bestida na nakasampay sa isang silya, ang kanyang bra na nakahandusay sa sahi na parang isang puting bandila ng paksuko, ang lamesa ni Alex na kanina lang ay isang alta ng kanilang pagnanasa, ngayon ay mukha ng lugar ng isang krimen. Ang krimen ng pagtataksil. Si Alex ang unang gumalaw, bumangon ito mula sa kanya ng walang salita. Tumalikod ito at inayos ang sarili nitong damit, isinukso ang gusot na polo sa loob ng kanyang pantalon. Ang bawat kilos nito ay kontrolado, na parabang sinusubukang ibalik ang nawalang kaayusan hindi lang sa kanyang damit, kundi sa buong sitwasyon. Si Leah ay nanatiling nakaupo sa lamesa, biglang nahiya sa sarili niyang kahubaran. Mabilis niyang hinanap ang kanyang nga damit, nanginginig ang nga kamay habang isinusuot ang nga ito. Hindi sila naktinginan. Ang espasyo sa pagitan nila, na kanina lang ay puno ng apoy, ngayon ay puno ng isang nagyayalonghiya. Para silang dalawang estranghero na nagising sa isang kama pagkatapos ang isang gabing pagkakamali. Hahatid na kita, sabi ni Alex, ang boses nito ay formal, walang emosyon. Binasa nito ang katahimikan, ngunit ang nga salita ay lalo lang napabigat sa hangin. Gusto sanang tumanggi ni Leah. Gusto niyang tumakbo palabas, maisa, para harapin ang kanyang kahihiyan sa dilim. Ngunit wala siyang lakas para tumuto. Tumango na lang siya. Ang biyahe pauwi ay isang pagpapahirap. Sa loob ng kanyang maluwat at mamahaling kotse, ang katahimikan ay sumisiksik sa dibdib ni Leah. Ang malinis na amoy ng katat ay tila napapasuka sa kanya. Ang mahinang tutok ng classical music mula sa stereo ay parang musika sa isang libing. Nakatingin lamang si Leah sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mailaw ng poste na dumadaan, ang maito'y nagiging mahahabang guhit ng liwanag dahil sa bilis ng kanilang takbo. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa madilim na salamin. Isang babaeng magulo ang buho. Bahagyang namumukto ang nga mata. At may bakas ang kalituhan sa mukha. Hindi niya nakilala ang kanyang sarili. Sino ang babaeng ito na nakaupo sa kotse ng kanyang boss pagkatapos nilang gawin ang isang bagay na kasuklam-suklam? Saan na napunta ang simpleng si Leah na kuntento na sa isaw sa kanto at sa yakap ni Marco? Sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya ang kamay ni Alex na mahigpit na nakahawa sa manibela, ang kanyang ugat ay litaw. Ano kaya ang inisip nito? Nagsisisi ba ito? O para sa kanya? Isa lang itong gabi ng panandaliang aliw. Ang hindi niya pa alam sa sagot ay lalong nagpahirap sa kanya. Huminto ang kotse sa isang kanto, isang blok ang layo mula sa kanyang apartment, gaya ng hiling niya. Ang marangyang itim na sasakyan ay tila isang alien sa kanilang simpleng lugar. Salamat, mahina niyang sabi, hindi makatingin dito. Mag-ingat ka, Leah, sagot nito, ang boses ay blanko pa rin. Bumaba siya ang kotse nang hindi na lumingon pa. Narinig niya ang marahang pag-alis nito, at naiwan siyang mag-isa sa mamasa-masang kalye, yakap-yakap ang sarili laban sa lamig na hindi naman nanggagaling sa hangin, kundi sa kanyang kaloban. Ang bawat habang papasok sa kanilang gusali ay parang may pabigat na nakakabit sa kanyang ngapa. Pagdating niya sa harap ng pinto ng kanilang apartment, huminga siya ng malalim. Nahanda siya ng isang ngiti, isang kuwento tungkol sa trabaho, isang kasinungalingan. Pagpihit niya ng susi at pagbukas ng pinto, isang mainit na liwanag ang sumalubong sa kanya. Ang pamilya na amoy ng kanilang tahanan, ang amoy ng nilabhan ni Marco at ng kape, ay parang isang sampal sa kanya. Nakita niya si Marco na nakatulog sa sopa, bukas pa ang telebisyon. Sa kanilang maliit na lamesa, may isang plato ng pagkain na maingat na tinakpan ng isa pang plato. At sa tabi nito, isang maliit na papel na may sulat kamay ni Marco. Initin mo na lang, mahal, hinitay kita. I love you. Ang tatlong salitang iyon, ang simpleng sulat na iyon, ang pagkaing itinabi para sa kanya, ay parang makusilyong sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay biglang naging isang pisikal na bagay, isang bagay na napahirap sa kanyang pahinga.
Napaatras siya, na parabang ang eksenang iyon ay apoy na nakakapasong tingnan. Sa kanyang paggalaw, nagising si Marco. Kinusot nito ang kanyang mamata at ngumiti nang makita siya. Ang ngiting iyon, puno ng pagmamahal at pag-aantok, ay lalong napaguho sa mundo ni Lia. Mahal. Andiyan ka na pala, sabi nito, ang boses ay malambing pa rin kahit bagong gising. Ginabi ka na naman. Kumain ka na ba? Tumayo ito para salubungin siya ng isang yakap. Sa sandaling iyon, gusto ni Lia na umatras, na itula ito palayo. Pakiramdam niya, hindi niya deserve ang yakap na iyon, ngunit huli na. Ang braso ni Marco ay nakapulupot na sa kanya. At sa loob ng yakap na iyon, biglang nanigas si Marco. Bahagya itong lumayo para tingnan siya, ang nunito ay nakakunot sa pagtataka. Bakit? Amoy alak ka? At pabango ang lalaki. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Lia. Ito na ang katapusan. Ngunit isang boses sa likod ng kanyang isipan, isang boses na sanay ng magsinungaling, ang biglang kumontrol. Pilit siyang tumawa, isang tawang peke at mataas. Ah, yan ba? Nakayayaan kasing ma-celebrate sa opisina dahil sa project. Si Sir Alex, nilibre kaming lahat ng isang round. Alam mo na yon, sobrang tapang ng pabango, dumikit tuloy sa damit ko. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig ng napakadali, at kinasuklaman niya ang sarili niya dahil dito. Tinitigan siya ni Marco sandali, at pagkatapos ay ngumiti ito, ang pagdududa ay napalitan ng paunawa. Si Marco, ang kanyang tapat at mapagtiwalang si Marco. Ah, ganon ba? Ziga. Ang importante, nakawi ka na. Kumain ka na diyan at magpahinga. Mukha kang pagod na pagod. Hinalikan siya nito sa no. Ang halik na iyon, na dati na bibigay sa kanya ng kapanatagan, ngayon ay parang naapoy na bakal na naiwan ng marka ng kanyang kasalanan. Maliligo lang muna ako, mabilis niyang sabi, kailangan niyang makatakas. Tumakbo siya papasok ng banyo at isinara ang pinto. Isinandal niya ang kanyang no sa malamig na kahoy, pinipigilan ang isang hikbi. Sa loob ng shower, binuksan niya ang gripo sa pinakamainit na kaya niyang tisin. Hinayaan niyang ibuhos ang tubig ang kanyang katawan, na parabang kaya nitong hugasan ang dumi hindi lang sa kanyang balat, kundi pati sa kanyang kaluluwa. Kinuha niya ang sabon at paulit-ulit na kinuskos ang kanyang balat, ang kanyang liik, ang kanyang gabalikat, ang kanyang dibdib sa mga lugar kung saan dumampi ang galabi at kamay ni Alex. Ngunit habang tumatagal, ang amoy ng pabango nito ay tila lalong kumakapit, humahalo sa kanyang sariling balat, nagiging parte na niya. At doon, sa ilalim ng agos ng mainit na tubig, sa ilalim ng pahuhugas na walang saysay, tahimik siyang umiyak. Ang tubig mula sa shower ay humalo sa kanyang ngaluhang ng pagkakasala. Ang kanyang dalawang buhay ay opisyal nang nasimula. At sa unang gabi pa lang, ramdam na niya ang bigat ng pagiging isang impostor sa sarili niyang tahanan. Ang isang linggo na lumipas ay isang linggo ng papapanggap at paiwas. Sinubukan ni Lia na ilibing ang alala ng gabing iyon sa ilalim ng tambak na trabaho at ng pilit na pagiging normal sa harap ni Marco. Pinaniwala niya ang sarili na iyon ay isang pagkakamali, isang kahinaan na dulot ng pagod, alak, at ng isang malakas na bagyo, isang gabi lang. Hindi na mauulit. Ngunit ang kasinungalingan ay may sariling buhay. Sa gabi, kapayakap na siya ni Marco, ipinipikit niya ang kanyang mata at ang mukha ni Alex ang kanyang nakikita. Sa tuwing naamoy niya ang isang mamahaling pabango sa mall, ang puso niya ay biglang kumakabog. Ang kanyang katawan ay may sariling alaala, isang alaala na hindi kayang burahin ng kanyang isipan. Ang pagnyanasa ay naging isang uhaw, isang pangangailangan na pilit niyang winawaksi sa umaga ngunit bumabalik na mas malakas sa gabi. Ang katahimikan sa pagitan nila ni Alex sa opisina ay mas matindi pa sa anumang sigawan. Ito ay isang katahimikang puno nga hindi masabing salita, nang nga alaala ng makadikit na balat at nagahabol na hininga. At alam ni Lia, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ang katahimikang iyon ay hindi makatatagal. Isang bayanas ng hapon, habang pauwi na ang karamihan sa kanilang makasamahan, na-vibrate ang kanyang personal na telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Binuksan niya ang mensahe. Ang masalita ay simple lang, ngunit ang bigat ng maito ay halos makapagpabaksa sa kanya. 7 p.m. The Grand Serenity Hotel. Room 1208. Ang susi ay nasa pangalan mo sa front desk.
Kailangan kitang makita. Walang tanong, walang pakiusap, isang utos na nakabalat kayo bilang isang paanyaya. Ang ambiwedad ay wala na, hindi na ito isang aksidente. Ito ay isang plano. Ang kanyang isipan ay sumigaw ngang huwag. Ipinakita nito sa kanya ang mukha ni Marco, ang tiwala nito, ang simpleng pagmamahal nito. Ipinakita nito sa kanya ang kahihiyan, ang posibleng pagkawasak ng lahat ng kanyang pinahirapan. Ngunit ang kanyang katawan ay sumagot ng o. Naramdaman niya ang pamilya na init na gumagapang sa kanyang balat, ang pananabi na muling maramdaman ang makamay ni Alex, na muling malunod sa ipinagbabawal na pagnanasa. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, ngunit ngayon, may kasama na itong isang mas madilim na emosyon, ang adiksyon. Sa kanyang isang oras na lunch break, sa halip na kumain, natagpuan niya ang sarili sa loob ng isang department store, sa seksyon ng madamit panloob. Ang dating liya ay didiretso sa bahagi nga simple at komportableng cotton. Ngunit ang bagong liya ay napahinto sa harap nga manekin na nakasuot ng itim na puntas at manipis na sutla. Nangingini ang kanyang makamay nang pumili siya nga isang pares isang bra at panty na gawa sa itim na latse, isang bagay na tila isinisiga ang salitang kasalanan. Habang binabayaran niya ito sa counter, hindi siya makatingin sa mata ng kahera. Ito ang kanyang costume. Ang kanyang pag-amin sa sarili na siya ay hindi na biktima ng isang pagkakamali, kundi isang aktibong kalaho sa isang relasyon. Pagsapit ng alas 6:30, nagpaalam siya sa opisina. Ang bawat hakbang niya palabas ang gusali, papasok sa isang taxi, ay isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Ang lobby ng Grand Serenity Hotel ay nakakasilaw. Ang marmol na sahig, ang dambuhalang chandelier, ang mga taong nakadamit ng marangnya. Naramdaman niya ang pagiging hamak. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa front desk, may isang bagong kumpiyansa ang unti-unting pumuno sa kanya. "Good evening. Reservation for Lia Villanueva," sabi niya, nagulat sa sariling tata ang kanyang boses. Ibinigay sa kanya ang receptionist ang isang kikat na may ngiting propesyonal. Walang pahuhusga. At iyon, sa hindi malamang dahilan, ang mas nakpabigat sa kanyang nararamdaman. Ang pagpasok sa room 1208 ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang silid ay malaki marangnya, at walang bahid ng pagkatao. Ang malawak na kama na may puting-puting kumot ang sentro ng lahat, si Alex ay wala pa. Sa ibabaw ng bedside table, may isang solong pulang rosas sa isang florera. Isang simpleng kilos, ngunit isang malinaw na mensahe. Inilabas niya mula sa kanyang paper bag ang binili niyang lingerie. Hinubat niya ang kanyang damit pantrabaho at isinuot ang itim na puntas. Humarap siya sa malaking salamin, ang babaeng nakatingin sa kanya pabalik ay isang estranghero. Isang babaeng may mamatang nagliliyap, isang babaeng ang katawan ay hindi na para sa isang tao lamang. Ang simpleng si Lia ay naiwan sa opisina. Ang narito ngayon ay ang Lia ni Alex. Maya-maya, narinig niya ang marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Alex. Nakita niya ito, asa isang iglap, ang mundo ay huminto. Napako ang tingin ni Alex sa kanya, mula ulo hanggang paa. Isang mabagal na pahanga. Nakita ni Lia ang paksiklap ng pagnanasa sa kanyang mata. "Mas maganda ka pa sa inaakala ko," bulong nito. Ang boses ay malalim at punong paganga. Dahan-dahan itong lumapit. Ang pakikitang ito ay iba. Walang pagmamadali. Walang takot na may makakita. Hinaplos nito ang kanyang muha, ang kanyang buhok, pababa sa kanyang balikat, na parabang gusto nitong siguraduhin na siya ay totoo. Ang halik na sumunod ay hindi na gutom at padalos-dalos. Ito ay mabagal, mapaglaro, at puno ng pananabi. Ibinaksa siya nito sa malambot na kama. Ang pagtatalik na sumunod ay hindi na isang pagsuko, kundi isang paglalakbay. Isang dahan-dahang pagtuklas sa katawan ng isa-isa. Ang makamay niya ay hindi na lamang kumakapit, ngayon ay naglalakbay na rin ito sa katawan ni Alex, sa matitigas na kalamnan ng kanyang likod at dibdib. Ang ungol niya ay hindi na pinipigilan, ang ito ay malayo at walang hiya. "Diyan, Alex. Mas malakas pa." Utos niya sa gitna ng kanyang pahingal, isang utos na agad namang sinunod nito. Ang katawan ni Lia ay tila isang instrumento, at si Alex ay isang maestro na alam kung paano ito patutugtugin sa pinakamatamis na himig. Ang kanyang nagumapaw na dibdib laban sa itim na puntas, ang paglapat ng kanilang nga basa at mainit na balat,
Ang tunok ng kanilang nga katawan na nagiging isa lahat ay isang simponya ng ipinagbabawal na kasiyahan. Lia, tingnan mo ako. Utos nito. At nang maktama ang kanilang mata, nakita niya ang sarili niyang kaligayahan sa mata nito. Ang sarap mo, sabi nito, at ang mga salitang iyon ay napaalap lalo sa apoy sa kanyang kaloban. Hindi na ito isang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Isang pagpili na maging masama, na maging makasarili, kahit sa loob lamang ng ilang oras. Pagkatapos, habang sila'y makayakap sa ilalim ng mamahaling kumot, pinakmamasdan ang mailaw ng siyudad mula sa kanilang bintana, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot kay Lia. Ang pagkakasala ay nandun pa rin, ngunit ito ay isang malayong boses na lamang, isang tinig mula sa ibang mundo. Sa mundong ito, sa luban silid na ito, siya ay ligtas, siya ay sinasamba, siya ay masaya. Ang adiksyon ay tuluyan ng naugat. At habang nararamdaman niya ang paktibo ng puso ni Alex sa kanyang likuran, alam niya, nang may kasamang takot at pananabik, na babalik at babalik siya para sa lason na ito. Ang adiksyon ay isang matamis na lason, at sa loob ng sumunod na 2 buwan, paulit-ulit na ininom ni Lia ang lason na ito nang may ngiti sa kanyang ngalabi. Ang kanilang mapakikita ay naging isang lihim na ritual. Minsan sa isang marangyang hotel sa kabilang dulo ng siyudad, minsan sa isang pribadong condo unit na paari-pala ni Alex na tila inihanda para lamang sa kanilang dalawa. Sa mga lugar na iyon, siya ay hindi si Lia na empleyado, hindi si Lia na nobya ni Marco. Siya ay si Lia na sinasamba, ang babaeng kayang magpatigil ng mundo ng isang makapangyarihang lalaki sa pamamagitan lamang ng isang halik. Hinati niya ang kanyang sarili sa 2. Sa umaga, siya ang masipa na si Lia, na mas lalong naging mahusay sa trabaho, na mas lalong naging maalaga kay Marco para takpan ang kanyang pagkakasala. Ngunit sa gabi, kapag natanggap na niya ang isang text mula kay Alex, siya ay nagiging isang ibang tao, isang babaeng nabubuhay para sa panganib at pagnanasa. Ang pagkakasala ay naging isang malayong, alingaw-ngaw lamang, isang bagay na kaya na niyang isang tabi. Ngunit ang isang kasinungalingan ay hindi maaring manatiling nakatago sa dilim magpakailanman. Kailangan itong masilayan ang liwanag. At ang liwanag na iyon ay dumating sa anyong ngang kumikinang na chandelier ngang isang 5-star hotel ballroom. Ito ang gabi ngang ika-40 anibersaryo ngang kumpanya, ang pinakamalaking social event ng taon. Ang lahat ay naroon, nakabihis ng magara. Ang nga babay ay nasa kanilang nga eleganteng bestida at alahas, ang nga lalaki ay nasa kanilang nga matikas na suite. Dinala ni Lia si Marco. Isang desisyon na ginawa niya para paktibayin ang kanyang pagpapanggap, para ipakita sa lahat at sa kanyang sarili na siya ay normal, na siya ay may isang matata na relasyon. Si Marco, sa kanyang pinakamagandang polo na pinlansan niyang mabuti, ay tila isang isda na naligaw sa tuyong lupa. Namamangha ito sa karangyaan ng paligid, ngunit ang kanyang nga mata ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin kay Lia. Para sa kanya, si Lia, sa kanyang simpleng pulang bestida, ang pinakamagandang babae sa buong silid. At habang nakakapit si Lia sa braso ni Marco, isang parte niya ang gustong maniwala doon. Ngunit ang mas malaking parte niya ay kinakabahan, nahahanap sa isang pamilya na muha sa gitnang karamihan. At pagkatapos, nakita niya ito. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo, ang ingay nga nag-uusap at ang tuktok ng orkestra ay biglang naglaho. Pumasok si Alex de Villa. At sa kanyang braso, nakakapit ang isang babaeng tila nililok ng mga Diyos. Si Isabela de Villa, ang kanyang asawa. Nakita lang siya ni Lia sa mga larawan sa magasin. Ngunit sa personal, ang kanyang ganda ay nakakapanliit. Suot nito ang isang itim na gown na kumikinang, at ang isang kwintas eng diamante sa lig nito ay tila naglalaro sa liwanag. Ngunit hindi lang ang ganda nito ang nakapigil sa pahinga ni Lia. Ito ay ang paraan nila kung paano dalhin ang kanilang nga sarili. Sila ang araw, at ang lahat ng tao sa silid ay mga planetang umikot sa kanila. Ang bawat ngiti ni Alex para sa kanyang asawa, ang bawat marahang haplos nito sa likod ni Isabela, ang bawat bulong nito sa taingang gabae na nakpapangiti dito lahat ay parang matutulis na karayom na tumutusok sa puso ni Lia. Ang lalaking iyon, na ilang gabi lang ang nakalipas ay bumubulong ng kanyang pangalan na parabang ito'y isang dasal, ngayon ay isang estranghero na gumaganap sa papel ng perpektong asawa. At ginagampanan niya ito ng napakahusay. Dito, sa maliwanag na ballroom na ito, napatanto ni Lia ang katotohanan.
Ang kanilang matagpuan sa mahotel at Chondo, ang maninakaw na sandali sa opisina, lahat ng iyon ay isang pantasya. Isang maliit na bulang hiwalay sa totoong mundo. At ang totoong mundo ni Alex ay ito. Ang mundo kung saan si Isabela ang reyna, at siya, si Leah, ay hindi man lang isang alipin. Siya ay wala. Wow, mahal. Sila na siguro yung may-ari, ano? Bulong ni Marco sa kanya, punong ang pagkamangha. Bagay na bagay sila. Tumango lang si Leah, hindi makapagsalita. Ang bawat papuri ni Marco para sa mga asawa ay dada na patalim sa kanyang dibdib. Nasimulang maklakat-lakat ang maasawang Davila, binabati ang kanilang mamahalagang bisita. At sa bawat hakbang na palapit nila sa kanilang lamesa, mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ni Leah. Gusto niyang magtago sa ilalim ng lamesa. Gusto niyang tumakbo. Ngunit wala siyang magawa kundi maupo doon, na may peking ngiti, habang ang kanyang palat ay pinapapawisan sa loob ng kamay ni Marco. At dumating ang sandaling kanyang kinatatakutan. Huminto si Alex at Isabela sa kanilang lamesa. Ang profesional na ngiti ni Alex ay perpekto, walang bahid ng anumang pakukunwari. Miss Villanueva, good evening. I'm glad you could make it, bati nito. Ang kanyang tingin ay dumaplis lang sa kanya bago bumaling kay Marco. And you must be. Tumayo si Marco, medyo na-starstruck, at inilahat ang kanyang kamay. Marco po. Nobyo po ni Leah. Good evening po, sir, ma'am. Alex Davila, sabi ni Alex, tinanggap ang kamay ni Marco. Pinanot ni Leah ang pagtatakpo ng kanilang makamay ang kamay ni Alex, makinis at makapangyarihan. At ang kamay ni Marco, magaspang sa trabaho ngunit tapat. Isang sagupaan ng dalawang mundo na siya ang nasa gitna. Tumingin si Alex sa kanya, isang mabilis na sulyap, at sa isang segundo, nakita ni Leah ang isang bagay sa mga mata nito. Isang kislap ng pag-ari? Inis? O baka naman guni-guni niya lang? Isang karangalan po na makilala kayo, sir. Pelejing ikinukwento ni Leah kung gaano kayo kabuting boss, masayang sabi ni Marco, walang kamalay-malay sa kuryenteng dumadaloy sa kanilang pagitan. Ngumiti si Isabela, isang ngiting magalang ngunit malamig, tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, isang mabilis na pagsusuri na nakparamdam kay Leah na siya ay isa lamang kasangkapan sa opisina. It's nice that you support her career, sabi ni Isabela kay Marco, bago marahang hinila ang braso ng kanyang asawa. Come, darling. We still have to greet the mayor. At ganun lang, umalis na sila, nag-iwan ng isang hanging puno ng tensyon sa kanilang lamesa. Huminga ng malalim si Leah, pakiramdam niya ay ngayon lang siya ulit nakahinga. Wow, mahal, bulalas ni Marco ng makaupo. Ang babait pala nila. Lalo na si Sir Alex, kinausap pa talaga tayo. At ang ganda ng asawa niya, no? Parang artista. Swerte mo talaga sa kumpanyang yan. Ang bawat salita ni Marco ay isang sampal. Ang kabaitan ni Alex ay isang maskara. Ang ganda ni Isabela ay isang paalala ng kanyang pakukulang. Ang swerte na sinasabi ni Marco ay isang sumpa. Itinaas ni Leah ang kanyang baso ng tsampana na nangingini ang kanyang kamay. Ininom niya ito ng isang lagok, umaasang kaya nitong pawiin ang pait sa kanyang lalamunan. Tumingin siya sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Alex na tumatawa sa isang bagay na sinabi ng kanyang asawa. At sa sandaling iyon, ang lahat ng matatamis na alaala nila sa dilim ay natabunan ng isang malami at brutal na katotohanan. Sa buhay ni Alex, siya ay isang lihim, isang anino, isang libangan. At ang pantasya na kanyang binuo ay gumuho, nagiwan sa kanya na hubad at nasasaktan sa gitna ng isang magarbong selebrasyon. Ang gabi ng anibersaryo ng kumpanya ay hindi lang bumasa sa pantasya ni Leah, winasak nito ang kanyang kaluluwa. Ang nasumunod na araw ay isang malabo at masakit na paglalakbay. Sa umaga, sa harap ni Marco, siya ay isang perpektong aktres. Ang kanyang ngangiti ay mas matamis, ang kanyang ngayakap ay mas mahigpit, bawat isa ay isang desperadong pagtatangka na takpan ang lamat sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gabi, sa dilim ng kanilang kwarto, habang mahimbing na natutulog si Marco sa kanyang tabi, ang nga demonyo ay bumabalik. Pauli-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang imahe ni Alex at Isabela ang perpektong maasawa, ang hari at reyna ng kanilang mundo. At sa mundong iyon, siya ay isang multo lamang. Ang itim na linggeri na minsan ay naparamdam sa kanya na siya ay makapangyarihan at desirable,
ngayon ay nakatago sa ilalim ng kanyang nga damit na parang isang maruming sekreto, isang simbolo ng kanyang katangahan. Ang pagnanasa na dati isang matamis na adiksyon ay naging isang mapait na lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Hindi na niya kaya. Ang dalawang buhay na kanyang binuo ay nagsisimula ng magbanggaan, at alam niyang kung hindi siya gagawa ng paraan, pareho itong guguho at siya ang maipit sa gitna. Isang hapon, pagkatapos ng isang linggong pagpapahirap sa sarili, gumawa siya ng desisyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagtipan ng isang mensahe para kay Alex. Ang kanyang nga daliri ay hindi na nangingini. Ang nga ito ay matatag, puno ng isang malamig na determinasyon. Kailangan nating mag-usap, hindi tungkol sa trabaho. Sa Tondo, mamayang gabi. Ipinadala niya ito bago pa man niya bigyan ang sarili ng pagkakataong magdalawang isip. Ang sagot ay dumating kaagad. Hihintayin kita. Dumating sila sa kondoan ng mas maaga. Ang lugar na dati kanungan ng kanilang malihim at pagnanasa ay tila naging isang kulungan. Ang bawat mamahaling muebles, ang malambot na kama, ang bintana kung saan nila pinanot ang siyudad lahat ay tila nangunguya sa kanya. Hindi niya hinubad ang kanyang damit. Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, naghihintay, na parang isang sundalong na abang sa kanyang huling laban. Nang bumukas ang pinto at pumasok si Alex, isang pamilya na ngiti ang nasa mga labi nito. Isang ngiti na nagsasabing inaasahan nito ang kanilang karaniwang ritual. Naglakad ito palapit sa kanya, ang nga braso ay handa ng yumakap, ang nga labi ay handa ng humalik. Ngunit sa pagkakataong ito, umatras si Leah. Umupo ka, Alex, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, na lalong nakapapatindi sa bigat nito. Kailangan nating mausap, nawala ang ngiti sa mukha ni Alex. Napalitan ito ng pagtataka at bahagyang inis. Sumunod ito at umupo sa isang silya, habang silya ay nanatiling nakatayo, isang paraan upang bigyan ang sarili ng kahit kaunting kapangyarihan. Ano to, Leah? May problema ba sa trabaho? Tanong nito, nakukunwaring walang alam. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leah. Huwag na tayong maglokohan, Alex. Alam mo kung bakit ako narito. Huminga siya ng malalim, hinugot ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Nakita ko kayo sa party. Ang perpektong mag-asawa. Ang CEO at ang kanyang magandang asawa. At sa gabing iyon, sa wakas, naintindihan ko. Naintindihan ko kung ano talaga ang lugar ko. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Puno ngang pinahalong sakit at galit. Ano ba talaga ako sa'yo? Alex? Sagutin mo ako. Isang laruan na kinukuha mo kapag pagod ka na sa totoong buhay mo. Isang paraan para makatakas sa asawa mo, sa mga responsibilidad mo. Isang kama sa labas ng bahay niyo na pupuntahan mo kapag kailangan mo ngang ali. Sumandal si Alex sa kanyang upuan, isang malamig na maskara ang pumalit sa kanyang mukha. Leah, ano bang drama yan? Alam naman natin pareho kung ano ang pinasok natin. Mula sa simula, malinaw ang usapan. Walang komplikasyon. Ang kanyang mga salita ay malamig, kalkulado, at bawat isa ay parang isang sampal. Hindi, sigaw ni Leah, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Ikaw lang ang malinaw sa usapan. Ako, umasa. Dahil sa mga sinasabi mo, sa mga kilos mo, umasa ako na baka may kahulugan ang lahat ng ito. Pero wala pala. Isa lang pala akong anino sa buhay mo. Isang lihim na itinatago sa dilim at itatapon kapag dumating na ang liwanag. Tumayo si Alex. Sa isang iglap, ang malamig na CEO ay naglaho at napalitan ng isang lalaking nasusukol. Si Isabella? Ang nakita mo sa party? Lumapit ito sa kanya, ang boses ay mababa at mapanganib. Kontrata lang ang lahat ng yon, Leah. Negosyo. Isang pagsasamang walang pagmamahal para palakasin ang kumpanya. Papa lang ang nag-uunay sa amin. Hinawakan nito ang kanyang braso. Mahigpit. Ang lahat ng nakita mo ay isang palabas. Isang malaking kasinungalingan. At ano tayo, Alex? Ano to? Tanong ni Leah. Ang ngaluha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mata. Tayo ba ang toto? Tinitigan siya ni Alex ng diretso sa mata. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng isang bagay na mas mapanganib, isang isura ng pagkaawa sa sarili, isang isura ng kahinaan. Ang nga oras na kasama kita, Leah,
Yon lang ang maasandali sa buhay ko na nararamdaman kong totoo ako. Bulong nito, ang kanyang boses ay puno ngang pait. Ang maoras na kasama kita, yon lang ang maasandaling nakakahinga ako. Yon lang ang maasandaling hindi ako si Alex De Villa, ang CEO, kundi si Alex lang, isang lalaki. At ngayon, gusto mo pang kunin yon sa akin? Ang akusasyon sa kanyang boses ay binaliktad ang buong sitwasyon. Bigla, hindi na siya ang biktima, siya na ang nananakit. Siya na ang malupit. Hinila siya nito palapit, niyakap siya ng mahigpit. Isinupsop nito ang kanyang muha sa kanyang buhok. Huwag mo namang gawin sa akin to, Leah, pagmamakaawa nito, ang boses ay basag. Huwag mo akong iwan. Please. Hindi ko kaya. Ikaw lang ang meron ako. Dumating si Leah sa tsondo na iyon na may isang malinaw na plano. Ang tapusin na ang lahat. Ang wakasan na ang kasinungalingan. Ngunit habang nakatayo siya doon, yakap-yakap nga laking umiyak sa kanyang balikat. Ang lahat ng kanyang determinasyon ay unti-unting natunaw. Ang galit niya ay napalitan ng awa. Ang pagnanais niyang lumaya ay nahaluan ng isang nakakalasong pakiramdam na siya ay kailangan. Paano niya iiwan ang isang taong nagsasabing siya na lang ang dahilan kung bakit ito nabubuhay? Naisip niya na siya ang mahina, ngunit sa sandaling iyon, ipinakita sa kanya ni Alex ang isang kahinaang mas malalim at mas nakakatakot. At sa kahinaang iyon, siya ay muling binihag. Hindi niya natapos ang relasyon. Sa katunayan, mas lalo lang siyang nabaon. Ang pantasya ng pag-ibig ay wala na, ngunit napalitan ito isang mas mabigat na kadena, ang kadena ng awa at ng pakiramdam na siya ang tanging makapaglilitas sa isang sirang kaluluwa. At habang siya ay umiyak sa magabisik nito, alam ni Leah na ang kanyang patatangkang kumawala ay nabigo. Sa halip, mas lalo lang humigpit ang tali sa kanyang lig. Ang pagtatapat na nawi sa isang mas malalim na pagkagapos ay naiwan kay Leah na wasa elito. Ang relasyon nila ni Alex ay nakpatuloy, ngunit nawala na ang lahat ng tamis at pananabi. Ang bawat pagkikita nila ay hindi na isang masayang pagtakas, kundi isang mabigat na obligasyon. Ang kanyang katawan ay maaring nasa magabisik ni Alex, ngunit ang kanyang isipan ay lumilipad, puno ng pagkakasala, takot, at nang imahe isang nasasaktang si Marco. Ang apoy ng pagnanasa ay napalitan ng malamig na abo ng pagsisisi. At ang lason ng kanilang relasyon ay nasimula ng kumalat, sinisira ang lahat ng bagay na dati niyang pinapahalagahan. Ang una nitong sinira ay ang kanyang trabaho. Ang dedikasyon at talino na unang napalapit sa kanya kay Alex ay unti-unting naglaho. Sa mga meeting, ang kanyang isipan ay blanko. Ang nga numero sa spreadsheet ay nasasayaw sa harap ng kanyang nga mata. Minsan, sa isang importantang presentasyon sa harap ng ibang departamento, tinanong siya tungkol sa isang detalye ng budget. Si Leah, na dati kayang sagutin ang nga tanong kahit nakapikit, ay natigilan. Hinanap niya ang sagot sa kanyang isipan. Ngunit ang naroon lang ay ang alaala ng huli nilang pagtatalo ni Alex, ang bigat ng mga kasinungalingan niya kay Marco. Miss Villanueva, tanong ng department head. Napilitan siyang sumagot, ngunit mali ang numerong kanyang ibinigay. Isang junior staff mula sa kanyang sariling team ang magalang na natama sa kanya. Ang hiya ay parang isang mainit na sampal. Nakita niya ang tingin ng kanyang kasamahan matinging puno ng pagtataka at pagkadismaya. Ang dating star employee ay nagiging isang pabigat. Ang kanyang trabaho, na dati kanyang dangal at sandalan, ay naging isang entablado na lamang kanyang kasalanan. Ngunit mas masahol pa sa pagkasira ng kanyang trabaho ang unti-unting pagkasira ng tiwala ni Marco. Ang kanyang tapat at simpleng si Marco ay hindi manloloko, ngunit hindi rin siya tanga. Nagsimula nitong mapansin ang mga pagbabago. Ang dating Leah na masayang na kukuwento tungkol sa kanyang araw ay napalitan ng isang babaeng tahimik, laging malalim ang iniisip, at madaling mairita. Ang ngayakap nito, na dati kanyang hinahanap, ngayon ay tila iniwasan niya. May problema ba, mahal? Paulit-ulit na tanong ni Marco. Wala, pagod lang sa trabaho, ang palagi niyang sagot, isang sagot na sa katagalan ay naging gasgas at walang laman. Ang nga overtime ay naging mas madalas, mas hindi kapani-paniwala. Isang gabi, habang nag-ayos siya para pumasok ulit sa opisina kahit Sabado, hinarang siya ni Marco. Bakit kailangan mo na namang pumasok? Hindi ba pwedeng dito muna lang sa bahay tapusin yan?
Tanong nito. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang nga mata ay naghahanap ng katotohanan. Kailangan sa opisina, mahal. Nandun yung nga files, mabilis niyang palusot. Hindi ba pwedeng email na lang sa iyo yon? Giit ni Marco. Sa unang pagkakataon, nakita ni Leah ang isang guhit ng pagdududa sa mukha ng kanyang nobyo. At natakot siya. Naging mas maingat siya, ngunit ang pag-iingat ay lalo lang naglantat sa kanyang makasalanan. Ang kanyang telepono, na dati basta lang niya iniwan kung saan-saan, ngayon ay palaging nasa kanyang kamay o nakatago sa kanyang bag. Isang gabi, habang makatabi silang nanonood ng telebisyon, na-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamasita. Bago pa man niya ito makuha, nakita niya kung paanong dumaplis ang tingin ni Marco sa screen. Ang pangalan ng sender ay Ada Villa, isang pangalang pinili niya dahil mukhang profesional. Ngunit ang mensahe sa preview ay hindi. Iniisip pa rin kita. Bawat sandali. Ang puso ni Leah ay tila umayak sa kanyang lalamunan. Mabilis niyang dinampot ang telepono, ngunit huli na. Sino yon? Tanong ni Marco. Ang kanyang nga mata ay hindi umaalis sa TV screen, ngunit alam ni Leah na nakita niya. Ah, si Sir Alex, sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na boses, nangangamusta lang. Naikuwento ko kasi minsan sa kanya, yung pusa kong namatay nung bata ako, naalala niya yata bigla. Alam mo na. Medyo. Malungkutin yung tao. Ang kasinungalingan ay napakatanga, napaka-impossible. At sa sandaling lumabas iyon sa kanyang bibig, gusto niyang bawiin. Ngunit nandun na. Hindi sumagot si Marco. Tumango lang ito, na parang tinanggap ang kanyang paliwanag. Ngunit ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat, mas puno ang akusasyon kaysa sa anumang sigawan. Ang butong ng pagdududa ay hindi lang naitanim, nagsisimula na itong maugat, ang pinakamasalap na sandali ay dumating makalipas ang ilang araw. Galing siya sa isa na namang pakikita nila ni Alex. Pagod na pagod siya pisikal at emosyonal. Ang gusto na lang niya ay matulog at kalimutan ang lahat. Pagbukas niya ang pinto ng kanilang apartment, sinalubong siya ni Marco. Hindi ito nagsalita. Niyakap lang siya nito ng mahigpit. Noong una, nagulat si Leah. Ngunit pagkatapos ay niyakap niya ito pabalik, biglang namiss ang pamilyar na pakiramdam ngang pagiging ligtas sa mabisik nito. Ibinaba ni Marco ang kanyang muha sa buhok ni Leah, isang kilos na madalas nitong gawin. Ngunit ngayon, bigla itong nanigas. Dahan-dahan itong lumayo, ang kanyang nga kamay ay nanatili sa mga balikat ni Leah. Tinitigan siya nito, at ang kanyang mamata ay puno ng isang sakit na hindi pa niya nakita dati. Napalit ka ba ng pabango? Tanong nito, ang kanyang boses ay mahina at halos mabasak. Alam ni Leah kung ano ang naamoy nito. Ang pamilyar na amoy nga mahaling kahoy at katad. Ang amoy ni Alex. Ang amoy na kumapit sa kanyang buhok, sa kanyang damit, sa kanyang balat. Ang amoy nga niyang pagtataksil. Hindi, mabilis niyang tanggi. Ang kanyang puso ay kumakarera. Baka sa elevator lang kanina. May kasabay akong lalaki. Alam mo na, yung ma-executive, ang tatapang ng pabango. Nahilo nga ako, dumikit yata sa akin, tinitigan lang siya ni Marco. Hindi ito kumurap. Bawat segundo ang katahimikan ay isang pagpapahirap. Nakita niya sa mga mata nito na hindi ito naniniwala. Ngunit hindi na ito nagtanong pa. Binitiwan nito ang kanyang nga balikat, tumalikod, at bumalik sa sala. Iniwan siyang nakatayong maisa sa may pintuan, nanginginig sa lamig ng takot. Ang lembing ay napalitan ng hinala. Ang tiwala ay napalitan ng distansya. Ang dating masayang tahanan nila ay naging isang korte kung saan siya ang akusado at si Marco ang tahimik na hukom. Ang lambat ay unti-unti nang sumisikip sa kanyang paligid. Ang nakasinungalingan ay nakpapatong-patong na, at alam niyang malapit nang gumuho ang lahat. Ang relasyon na kanyang pinasok para takasan ang kanyang mundo ay ang siya na palang unti-unting sumisira dito. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan ni Leah ang tunay na kahulugan ng takot. Hindi ito ang takot na mahuli. Ito ay ang takot na makita sa mamata ng taong pinakamamahal mo na alam na niya ang lahat, at pinili na lang manahimik. Ang katapusan ay hindi dumating na parang isang malakas na pagsabo. Ito ay dumating na parang isang marahang pagguho ng lupa, dahan-dahan, hanggang sa ang lahat ng kinatatayuan mo ay tuluyan ng bumigay.
Ang huling pagguho para kay Leah ay nagsimula sa isang gabi ng Miyerkules. Umuwi siya mula sa isa na namang lihim na pakikita, pagod at walang gana. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kanilang apartment, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Masyadong malinis ang lahat. Masyadong maayos. Ang madamit ni Marco na karaniwang nakasampay sa likod na sila ay wala na. Ang masapatos nito sa may pintuan ay nawawala. At si Marco, nakaupo sa kanilang maliit na lamesa sa kusina, nakatingin sa kawalan. Sa kanyang harapan, may isang maliit na paper bag mula sa department store kung saan niya binili ang itim na lingerie. Nakabukas ito. Sa tabi nito, ang telepono ni Marco, nakabukas sa isang litrato isang screenshot ng mensahe mula kay A. De Villa na hindi niya namalayang nakuhanan pala nito. Saan kagaling? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kalamigan niyon ay tumagos hanggang sa buto ni Leah. Walang sagot na lumabas sa bibig ni Leah. Wala ng kasinungalingan na natitira. Ang lahat ng kanyang lakas ay naubos na sa papapanggap. Lumapit siya sa lamesa at umupo sa tapat nito. Tiningnan niya ang ebidensya ng kanyang kasalanan, at pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marco, at sa mga matang iyon, wala na siyang nakitang galit. Wala ng selos. Ang nandun na lang ay isang malawa at malalim na kawalan, na parang isang balon na natuyuan ng lahat ng pagmamahal. Matagal ko nang alam, Leah, sabi nito, ang kanyang boses ay basak. O baka matagal ko nang nararamdaman. Ayoko lang aminin sa sarili ko. Dahil umasa ako na baka pagod ka lang talaga. Umasa ako na baka mali lang ako ngang inisip. Umasa ako na ang Leah na minahal ko ay hindi kayang gawin sa akin to. Bawat salita ay isang suntok sa dibdib ni Leah. Nasimulang mamasa ang kanyang mata. Marco, ako. Huwag na, pakputol nito, itinaas ang isang kamay. Wala nang kahit anong salita ang kayang ayusin pa to. Tumayo ito at kinuha ang isang bag na nakasandal sa pada. Noon lang napansin ni Leah na nakaimpake na pala ito. Minahal kita, Leah. Sobra. Ang tanging pangarap ko lang ay bigyan ka ng isang simpleng buhay na masaya. Ang tanging hiling ko lang ay yung pagmamahal na yon, sapat na para sayo. Huminto ito at tinitigan siya. Isang huling, masakit na tingin. Pero hindi pala. Nahanap kang kulang sa akin sa ibang tao. Sana, nakita mo. At pagkasabi nun, tumalikot na ito at naglakad papunta sa pinto. Walang lingon likod. Narinig niya ang pagpihit ng seradura ang pagbukas ng pinto at ang huling, pinakamasakit na tunog ang paksara nito. At sa paksarang iyon, gumuho ang mundo ni Leah. Naiwan siyang mag-isa sa apartment na binuo nila ng makasama. Ang apat na sulok na dati saksi sa kanilang mapangarap ay naging kanyang kulungan. Sa desperasyon, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang naisang tao na kanyang maisip, si Alex. Sumagot ito pagkatapos ang ilang ring. Alex, sabi niya, ang kanyang boses ay isang hikbi. Alam na niya. Iniwan na niya ako. Isang sandali ang katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Inaasahan ni Leah ang masalita ng padamay, isang pangako na pupuntahan siya nito. Ngunit ang boses na kanyang narinig ay malamig at malayo. Ganon ba? Mag-ingat ka, Leah. Siguraduhin mong hindi mo idadamay ang pangalan ko diyan. At ibinaba nito ang telepono. Ganon lang. Sa isang iglap, naunawaan ni Leah ang lahat. Para kay Marco, siya ang mundo nito. Para kay Alex, isa lang siyang komplikasyon. Isang problema na kailangang iwasan. Pinili niya ang isang pantasya kaysa sa katotohanan, at sa huli, pareho siyang iniwan ng mga ito. Makalipas ang ilang buwan, ang Leah na kilala ng lahat ay tuluyan ng naglaho. Na-resign siya sa trabaho, hindi na makayanan ang araw-araw na patingin sa mukha ni Alex. Umalis siya sa apartment na puno ng alaala. Ngayon, isa na lang siyang ordinaryong pasahero sa isang bus na bumabaybay sa EDSA tuwing gabi. Isang gabi, habang nakadungaw sa bintana, napadaan ang bus sa tapat ng pamilya na gusali kung saan siya dating nagtatrabaho. Tumingala siya. Sa pinakatuktok, sa penthouse office, nakita niya ang isang liwanag. Ang liwanag sa opisina ni Alex. Marahil ay naroon ito ngayon, nag-overtime, o baka naman may kasama ng bagong Leah na handang maniwala sa kanyang matatamis na kasinungalingan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang ngalabi.
Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng bintana isang babaeng pagod, mas matanda ng ilang taon kaysa sa kanyang edad, ang mga mata ay walang kislap. Ipinapalit niya ang init ng isang tahanan para sa isang panandaliang tanawin mula sa tuktok. At ngayon, wala na siya pareho. Wala na ang tahanan. At ang tanawin mula sa tuktok ay isa na lang malayong liwanag na pag-ari nga iba. Habang papalayo ang bus, nanatili ang kanyang tingin sa nagliliwanag na gusali, hanggang sa ito'y maging isang maliit na tuldok na lang sa gitna ng karamihan. At sa katahimikan ng gabi, sa loob ng umugong na bus, naintindihan ni Leah ang tunay na kabayaran ng kanyang pagnanasa. Ito ay hindi ang sakit ng pakawala, kundi ang walang hanggang bigat ng pag-isa.